Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, most wanted na NPA commander sa Samar arestado sa Caloocan. Higit 2 milyong bagong botante na itala ng COMELEC. Bagyong Goryo pumasok na sa PAR. Class suspension dahil sa Bagyong Goryo hindi totoo ayon sa DILG. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, arestado ng Northern Police District o NPD Special Operations Units sa bagong silang Caloocan City nitong Sabado, August 9, ang most wanted sa Samar na commander ng New People's Army o NPA. Sa bisa ng 2 standing warrants of arrest, nadakip si alias Anot na number 1 provincial level most wanted person ng Eastern Samar dahil sa patong-patong na reklamo kabilang na ang robbery with murder noong 2008, attempted murder noong 2018 at attempted direct assault noong 2015. Ikinasahang operasyon makaraang makakuha sila ng impormasyon na nag-ooperate ang suspect sa Kamanava area. Sinasabing sangkot si Anot sa ilang mga engkwentro sa pagitan ng NPA at mga tropa ng pamahalaan na ikinasawi ng isang sundalo. Nakatakda itong ilipat sa Samar para doon kaharapin ang mga kaso. Umabot sa 2 milyon ang bilang ng individual na nagparehistro para makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Sa 2.1 milyong nagparehistro sa buong bansa sa loob ng 10 araw, Calabarzon ang nanguna sa pinakamaraming registrants na may 265,000. Sinundan ito ng Central Luzon na may 220,000 at Metro Manila na may 156,000. Bukod sa paaralan, binuksan din ng COMELEC ang registration sa piling malls at mga ospital sa iba't ibang lugar sa bansa. Bagamat ipinagbabawal ang extension ng voter registration sa oras na lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang nagpaliban sa BSKE ngayong taon, ay muling bubuksan ng COMELEC ang registration sa Oktubre at magtatapos sa July 2026. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Severe Tropical Storm Podul nitong linggo ng gabi at ngayon tinatawag ng Bagyong Goril ayon sa Pag-asa. Pumasok sa PAR bandang 11:20 PM ang Goryo na ikalawang tropical cyclone na pumasok sa bansa sa buwan ng Agosto. Huli itong namataan higit 1,300 kilometers east ng extreme northern Luzon at may dalang hanging aabot sa higit 100 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran. Wala pa itong direktang epekto sa panahon sa bansa. Samantala, pinabulaanan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang mga kumakalat na ulat ng suspensyon ng klase ngayong araw dahil sa Bagyong Goryo. Nagpaalala ito sa publiko na maging mapanuri sa impormasyon at magtiwala lamang sa pahayag ng official pages ng ahensya at iba pang beripikadong government platforms. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.